So, okay guys, I'm inside the bathroom. Ano, alam mo yun, from morning up until now, na gabi na, pabalik-balik ako sa CR. Ihi ako ng ihi. And, tinanong ko yung mama ko. And then, wala kasi akong contact talaga guys ng OB ko. Diba, sobrang wow. Todo wow. So, normal lang naman kasi talaga sa mga buntis ang ihi ng ihi guys. Even kahit wala akong iniinom na tubig ng ilang oras, ihi ka naman ihi. Yes, nakaupo ako sa inidoro guys. And, di ko alam kung constipated ako dahil ba sa ferrous or whatever. I'm trying to poop, but I cannot. And hindi ko masyadong feel-force yung pag-iri ko kasi baka hindi, alam mo na, baka hindi yun na lumabas, baka bata na. And then yung aking pokelya guys, yung kifi ko, sobrang sakit. Kasi nga ihi ako ng kifi guys. Siyempre of course, inaano ko, hugasan ko naman siya guys. Well, let's be honest. I always wash my kifi. And for now, hindi naman siya mabula. So, may time na mabula yung ihi ko. So, sinara ko na rin yung aircon kasi yung anak ko doon, balot na balot. So, ayun guys. Kada ihi ko, tinitingnan ko. Kasi kung clear na clear yung lumalabas sa pokelya ko, guys, baka yung water, ano ko na, yung panubigan ko na yung nabutas. So, dilaw-dilaw. Kasi clear lang naman po ang ating panubigan. No? Tapos, talagang pinupunasan ko siya na maigi yung tuyong-tuyo. And then, nagsusuot ako ng panty. Noong una kasi hindi ako nagsusuot ng underwear. Pero since naka-sando. So, I need to wear underpants. So, tinitignan ko kung basa siya. Alam ko kasi pag nababasa yung panty ko, dulot ng naiihi ako, hindi ako maabot sa CR. Hindi may sobrang-sobra, pero konti lang. Pero pag matagal na ako, natulog na kami, syempre natutuyo yung mga underwear natin. So, pagka sobrang basa niya na, tapos hindi naman ako naiihi. So, there is something wrong. Like, yung amniotic fluid natin is sumabog na. So, binabantay-bantayan ko pa rin. And 7 months na po ako. I'm 27 weeks. And iniingatan ko yung sarili ko kasi may pre-eclampsia ako. And ayoko na ma-hospital. Unang-una, hospital is a very lonely place. A very lonely place. Tapos, it's very expensive. Kahit government, guys, hindi naman always covered ng PhilHealth natin pag na-hospital tayo. So, malaki na rin yung nabawas sa PhilHealth ko. Kasi umabot ng 23,000 mahigit yung bill ko. And buti, empleyado ako doon sa government hospital na yun. Plus, may PhilHealth. So, andyan na ang asawa ko mapang-asar. So, ayun na. Tulog yung asawa ko. Gising na yung anak ko doon. Umuulan pa rin. Pero humina na. 6 o'clock na ng umaga. Gising pa rin ako. Kasi, ihi ako ng ihi sa gabi, guys. Sinabi ko naman sa inyo yun sa last video. Ihi ako ng ihi. Hindi na ako halos makatulog. Makakaidlip man ako. Gigising ulit ako para bumangon at mag-CR. Ayan guys, dahil hindi na ako makabalik sa tulog or hindi ako makaidlip. Ayan, maligamgam na ang mom. Tulog gising na yung mga bagets. At si Manang ay malakas na naman ang tama. Basa ang labas dahil kakatapos lang ng ulan. At yun, nagbabasa ulit. Kala mo siyang nagbabayad ng tubig, hindi naman. Kaya kung ako sa inyo guys, magbabala kayo magkatulong. Kumuha kayo ng katulong na kahit no read no write, yung mabait, understanding.
At alam niya yung lugar niya. Nakasambahay lang siya. Huwag kang kukuha ng kasambahay. Mas amo pa sa inyo. Na nasan dyan sa bahay. Kasi ganyan ang nangyari sa amin. Mas donya pa sa donya sa amin. Ayan o. Nagbabasa. Come on guys, umuulan pa rin. Sorry kung haggard ako today. So, malisa sa naman magpapa. Kasama yung panay ko. Sabi, punta silang SM para bumili ng diaper ko, ng mga dilata at foods na pwede sa akin. Dahil tumaas na naman ang aking blood pressure. So, NWOW ano tayo update. So, last week, me and my hubby went to NWOW Angeles. So, nagpasa naman ako ng barangay clearance, payslip, 2 valid IDs, lahat. Proof of billing. Tapos, ngayon, gumawa ko ng co-maker, which is si hubby. Ngayon, sabi nila for approval. May iniwan kasi yung form yung CI dito. Tinanong ko before yung babae doon sa store. Sabi, wag na ma'am, yung co-maker na lang ang kulang. Tapos ngayon sasabihin niya i-chat niya ako na nabigay yung CI sa amin. Sabi ko, oo. And sinupalpal ko siya. Sabi ko, last time na tinanong kita kung kailangan pa bang fill-upan. Sabi niya, hindi na, co-maker na lang daw ngayon. Sinend ko sa page nila yung sa co-maker. Tapos ngayon, for approval na lang. Ano ba talaga? Sabi ko sa kanila. Kung hindi man ma-approve, hindi na kami kukuha sa inyo NWOW. Kaya NWOW, ayusin nyo. Ang hirap kumuha sa inyo. Dinaig nyo pa yung bibili ng kotse, tsaka ng motor. Motor na installment eh. Hindi na kailangan ng kung ano-anong anis-anis. Madalas hindi pa nababalik. Madalas nakihila. Ay. Kaloka. So guys, wala pa rin kumpay ang ulan dito sa Pampanga. So si Habi bumili na rin sa Mambaboy. Nag-crave siya. And ako, hinay-hinay lang muna dahil tumaas ang aking BP guys. So nasa 175 pa rin. Over 140 ng aking BP. Hirap maging pre-eclampsia mga mamshi. Tapos, 7 months na ako guys. So, nasa 39 weeks na ako, trimester. At nagbago yung routine ng pag-iihi ko. Kung umiihi tayo, usually mga buntis umiihi tayo. Pag-iihi natin, tumatagal pa minsan ng minuto. Sa akin, segundo lang. Like, pag-ihi ko ngayon, 3 seconds, 5 seconds, iihi na naman ako. At ito pa, may burning sensation or parang yung feeling mo balisaw-saw ka. So, mild infection siya or mild UTI siya. So, usually, pwede ka namang antibiotic, bigyan ka ng OB mo. Or, inom-inom lang tayo na marami. Madami akong uminom ng tubig. Nagkaroon lang ako ng ganong burning sensation. Nito lang, nung nagbago yung routine ko. Napansin ko na yung ihi ko, segundo lang ang pagitan. 4 days, 3 days ago na. Yun. So, bago lang siya, guys. And sa 24 pa, Thursday, yung aking follow-up check-up sa Manila. Sa doktor ko. Yan. Yun ang hirap. Kasi yung OB ko hindi nagbibigay ng number niya. Isa sa mga nasa watchlist niya or high-risk patient niya. So, dapat, di ko alam bakit ganun kayo mga doktor. Ayaw nyo ibigay yung number niyo sa amin. Doktor kayo, diba? So, in case of emergency, isa lang ang lagi sinasabi, punta ka ng ER. Punta ka ng ER. Ay, kapagod. So, ako konting movements lang, ikot-ikot, turning sa bed. Nakakahingal, nakakapagod, at nagsushoot up agad yung BP ko. Plus, yung CR, kaharap lang na itong pinto namin. Diba? Siguro mga 5 steps lang nandun ako sa CR, sa Inidoro mismo. Hinihingal na ako guys, at nagsushoot up talaga yung BP ko. Mahirap. So, talaga totally bed rest. Hindi naman pwede totally bed rest. Gusto ko maglakad-lakad, upo, ganun. Yan, ngayon, magalaw si baby kahapon pa. Hindi ko alam dahil sa kinain ko or dahil nga 7 months na ako, ganun ba? So, ayoko mag-preterm, ayoko mag-early labor, at ayoko ma-CS kasi sa dalawang anak ko, normal delivery ako guys. And ayoko ma-CS. Una, malaki ang gastos. Pangalawa, matagal na galingan. Sobrang sakit pa, sabi. Kasi most of my cousins are cesarean, sa side ng mom ko. So, yun na. Ayun guys, hingal namin. Sa pinsan ko. Ligo mo na yung alcohol. Time check, 11:17. Hindi ko alam po guys. Yung routine or pattern ng or interval ng ihi ko when I was 6 months, 29 weeks. Minutes ang interval. Ngayon, mayat-maya, seconds na interval.
May burning sensation or yung half day ba sa pag tapos ng ihi, yung parang nababalisaw-saw ka. Yun ang pinaka-pain part. Sa Thursday 24, sana hindi na umulan ng malakas. Para makaluwas kami ng Manila kasi yun yung check-up ko sa doktor ko. Plus 12 na. Kayusin ko lang guys. Kakain ako ng tilapia tsaka kanin. And then yung chicken na sinampalukan naman. Yan. Tapos inom na ako ng gamot. Lakas ko magtubig guys. Siyempre, ihita ng ihi. Kaya ako sa UTI. Ngayon, hindi na ganun. Mahapgi siya, pero dami lang. Tanda ngayon lakaw. Hindi siya ganun kahapdi. Inom na ako ng gamot guys bago ako kumain kasi mas effective kung empty stomach. Kesa may kinain ka na. So, kain na tayo guys. Mag-lunch na rin kayo. Paabot nung medicine bag. Pakuha yung gamot ko habi. Long na. Sipag Sipag ng itlog Okay guys, so tomorrow, follow-up check-up ko. July 24, Thursday. So 5:15 na. Bumili lang siya, pinagpabiyonto ko yan. Hindi ko na guys kayang umangkas sa kanya sa motor. Tapos, hirap na talaga akong maglakad. One of these days. Yan, hingal ako off ka lang CR. Tapos pag uwi ako, syempre sa dulo, andun yung burning sensation o yung parang feeling mo nababalisaw-saw ka. Naiiri ako. So, pag naiiri ako from dito sa diaphragm, pinipigilan ko. Tapos, pag may poops na lumalabas, alam ko kung paano umiri ng mga anak ko, paano umiri na nagpo-poops. So, yun. Ayun. Kaya tumataas din yung BP ko kasi pag naglalakad, konting lakad lang, tapos hirap bumangon syempre. Before time ginagamit pag bumabangon. Sobrang hirap guys nang may pre-eclampsia. Ngayon lang ako nahirapan na mabuntis. Kasi sa panganay ko tsaka sa pangalawa, wala akong kahirap-hirap. Nag-cravings ako, morning sickness, pero after noon, wala. Mga normal talaga. So, hirap na hirap ako. Kaya hindi ko alam paano kami babiyahe kasi nandito ako, syempre sa Pampanga. Hindi man ako pwedeng magstay sa father side ko kasi injured din siya, yung paso niya. So, hindi niya ako maaalagaan. Hindi niya ako maaasikaso. So, yun. Nahihirapan ako. Wrong timing yung pagbubuntis ko, pero thank God kasi gift from above to, blessing to. So, wrong timing lang talaga na dumating siya. So, sana healthy at ligtas kami na after labor. So, pero wag naman sana ngayon. Sana isakto naman nila ng October talaga. So, 3 months to go pa. Nakatapos lang kumain namin guys. Adobong puset. Buka ng liit. Yan, Tapos na kaming kumain guys. Bukas sana hindi umulan. Dahil para ako yung makabiyahe. Dahil kung i-explain ko na naman sa office, malamang hindi na naman may intindihan ng mga sarado ang kokote. Ganun talaga pag sa hospital ka, code white. Dahil kahit anong disaster, ang hospital hindi pwedeng magpahinga ang mga staff. Bakit? Hirap ako.
Hindi ko alam kung ngayon ako magre-report. Bukas na lang siguro. So, yun lang. Good morning guys. It's Thursday, 5:48. At wala pa akong kumpletong tulog. Kumakain lang ako ng raisin with bread, egg with onion, reno, tsaka choco quick. Yan, mga gising na sila. So, ngayon kalmado pa yung panahon. Ewan natin mamaya at pagdating sa Manila, hindi pa natin alam ang status sa Manila. So, kain lang muna ako guys as naghahanda na. Hirap na ako maglakad, promise.